Pag hindi ka na umayon dun eh, kasalanan mo. Yan ang kasalanan ngayon. O, di ba? Hindi mo siya. Doon sa akin ni Moises, wala ka pang susuwayin doon. O, di ba? Ang dami mong susuwayin doon. Nagpista ka na. Ha? Hindi ka naman naghando. O, di kasalanan mo yun. Gagawin O, maliwanag, di ba? At siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalansan na nasa unang tipan. Ang tanong, ano bang mga kautusan yung may mga pagsalansan dyan? Kaya siya naging kapangyarihan ng kasalanan. Yung kautusan bakit naging kapangyarihan? Anong kautusan yan? O, 10 utos lang ba? Lahat na yan! Lahat nga na may mga pagsalansan na nasa unang tipan eh. Oh, di ba? Simple ba? Paano ngayon nagkaiba yung 10 utos at yung aklat ni Moises? Eh lahat yan, puro pagsalansang yan. Sa 10 utos, pag hindi ka umayon dyan, sumalangsang ka. Sa aklat ni Moises, pag hindi mo inibig ang Diyos ng buong puso mo, may pagsalangsang ka. Wala sa 10 utos yan, nasa aklat ni Moses siya. Yung ibigin mo ang Diyos, o nasa Deuteronomy 6 siya, 1 hanggang 5. Pag hindi mo inibig ang kapwa mo, Leviticus 18 versikulo 19 patuloy, sinuway mo yan. Nasa aklat ng kautusan niya. Pagka ikaw ay nagpista na hindi ka naghando, pagsuway yan, nasa aklat ng kautusan niya. Pag kumain ka ng butiki, pagsalamsan ka sa kautusan niya, nasa aklat ni Moses yan, batas tungkol sa pagkain niya. Si Kristo na ang tagapamagitan niya, siya na ang bagong tipan, no? At pagka sinabing bagong tipan, kaya ka sinasabi, inaalis niya ang uni. Pag sinabing inaalis niya ang una, luma na yung una. Kasi yung una nila, pag-ahandog, yun ay danis. Yung pag-ahandog may pagsalansan din yan. Lahat yan may pagsalansan na nasa unang tipan. Yan ang kapangyarihan ng kasalanan. Pag sinalansan mo yan, na nasa unang tipan. Nung masalamsan ng tao yan, anong nangyari? Naranasan ng lahat ng kamatayan. Naranasan na lahat ang kamatayan. Patay ka na. Kahit sundin mo ng patiwalit yan. May hatol ka ng kamatayan. Hatol mo ng kamatayan. Kahit sundin mo ng patiwalit pa yan. Kahit nga ipupuk mo pa nga sa ulo, kahit nga isaksak mo pa sa baga mo yan eh. Lahat ng may pagsalansang na nasa unang tipan. Tapos sasabihin mo, yung 10 utos eh, iba ron sa aklat ng kautusan, yung kautusan ba, walang pagsuway yan. At yung aklat ng ni Moses yung magpagsuway. Kaya magkaiba. Eh pala yung may pagsuway yan, paano magkaiba yan? 1 point. Pangalawang point, ano sinabi nun? Kunin ninyo ang aklat ng kautusan ito at ilagay ninyo sa siping ng kabanang tipan upang doon ay maging pinakasaksi laban sa iyo. Meron bang saksi magkaiba? Wala. Magkasabi. Kaya kasi masasabi. Ang dalawang tapyas na bato, kaya nga tinatawag na dalawang tapyas ng patotoo. Itong 10 utos, tinawag yan na patotoo. Ito ang magpapatotoo doon sa aklat ni Moses. At ito naman aklat ni Moses, ito ang saksi doon sa 10 utos. Paano naging magkaiba yan? Kung nabubuhay sa Edgar Dagat, tatanungin mo siya yan.
paano nagkaiba yun? Kaya nga tinawag yung 10 utos na tatest ng patotoo eh. Eh, ito yung patotoo. Nung sa aklat ni Moses. Bakit? Ano yung nakalagay doon? Sa aklat ni Moses, paghahandog lang ba? Pagpipista lang ba? Eh, di mo makikita yung ka magtatangi. Wala sa 10 utos yan. Kaya nga sa ating sentado, nagtangi ka ng tao. Hinahatulong ka ng buong kautusan. Pumatay ka na. Nakalinya ka pa. Hindi ka pa nagpista. So, pareho yan. Paano nagkaiba? Yung 10 utos, patotoo doon sa aklat, yung aklat. Witness. May witness. Saksi. Sa kanila, lahat yan. Ano pinagkaiba no? Meron bang saksi na iba rin sa patotoo? At meron bang patotoo na iba rin sa saksi? O hindi ba? Kaya nga tinawag ng dalawang takna sa patotoo yun eh. Pwede bang mag-iiba yung patotoo doon sa saksi at yung saksi iba rin sa patotoo? Hindi magkaiba yan. Ang magkaibang utos, itong bundok ng Sinai at yung bundok ng Sion. Yan ang magkaibang utos oh. Ano ba yung utos sa bundok ng Sion? Sa awit 2, lalagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Bakit? Sino yung hari na yun na inilagay ng Ama sa bundok ng Sion? Si Kristo. Bakit kaya inilagay sa bundok ng Sion? Para maganap yung salita ng mga propeta. Ito yun, sa Isaias 2. Yes! Diba? Oh. Isaias 2 hanggang 3. At mangyayari sa mga huling araw. Oh. Ito na yung mga huling araw. Oh. Panahon na natin yan. Oh. Hindi na panahon ni Moises. Diba? Ano yung mangyayari sa panahon natin ngayon na huling araw? Na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa kaluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Kailangan maganap yan, propesya na yan. Bakit? Ano sinabi ni sa Revelation? Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula ng aklat na ito at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Yung hula, hindi yung kautusan. Hindi hula yung kautusan. Oh. Kasi baka mamaya na naman, ayun o, parang yung gumaganap ng mga salita na nandun doon. Eh, naman sinabing gaganapin mo ron, yung kautusan o hula. So, yung kautusan na lalabas, Ito, sa versikulo 2. At 3. At maraming bayan ay magsisiyaon at mga sasabi, halina kayo at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. At tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon.